Isa pong magandang umaga, magandang buhay po sa inyo mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman na bumabati po at nagbabahagi sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows Parish, F.B. Harrison, lungsod ng Pasay. Sa awa po at pagmamahal ng Diyos, tayo po ay nasa Miyerkules ng ika-10 linggo, 10th week of Ordinary Time. At syempre po, ang atin pong ebanghelyo ay ang patuloy natin na pagbagtas doon sa mga kwento ni San Mateo tungkol sa 3 taon na ministry ng ating Panginoong Hesus. Sa araw pong ito ay maririnig natin ang mga pahayag ng Panginoon tungkol sa batas, na siya po ay hindi pumunta upang alisin, i-abolish ang mga batas ng mga Hudyo, lalo na kung hindi tuparin at gawing ganap ang mga ito. Unang-una po, ang ganitong pahayag ng Panginoon ay sapagkat sa mga araw ng Panginoon, ang palaging napapansin ng mga lider Hudyo ay ang kakaibang pagtuturo ng Panginoong Hesus. Marami sa kanyang interpretasyon, komentaryo tungkol sa batas ni Moises ay para bang naiiba sa nakagawian ng mga Hudyo. Alam niyo po, para sa mga Hudyo, talagang binakuran po nila. They dug a hole and put up a hedge and a fence, sabi nga sa Ingles, sa gitna po at around the law. Binakuran nila ang batas. Alam niyo kung bakit? Kasi po, maliban sa ang batas ni Moises ang naging simula ng tipanan ng Israel at ng Diyos. At ang batas ni Moises ang naging simula, therefore, ng bayan ng Diyos sa Israel. Sa loob po ng mahabang panahon, nagkaroon din ng mga propeta, bearers of the law, bearers of the word, kung tawagin. Mga buhay na tagapagpakalat, buhay na tagapagdala ng salita ng Diyos. May mga propeta, pero matapos po ang pagbagsak ng kaharian ng Israel sa norte at ng Huda sa bandang sur, nawala po ang mga propeta dahan-dahan. At ang huling propeta na nangusap ng aral tungkol sa batas ng Diyos ay ang propeta Malakay, na 400 taon pong nabuhay bago ang pagdating ng Panginoong Hesus. After Malakay, naging tahimik ang propesiya. Wala nang naging mga propeta ang Israel hanggang sa pagdating ni Juan Bautista. 400 years. Kaya nga po, sa loob ng 400 years na yon, talagang binakuran ng mga Israelita, lalo na ng mga lider Hudyo, ang batas. Ito ang naging sandigan, kumbaga, ng buhay ng Israel. For 400 years, na wala pong ipinadalang buhay na tagapagdala ng salita. Wala pong ipinadalang propeta, so ang batas po ang sinundan ng mga Israelites. So yun po ang dahilan kung bakit napakahalaga sa kanila ang batas, at yun po ang dahilan kung bakit hindi naging madali sa kanila na tanggapin ang kakaibang interpretasyon, kakaibang pangangaral ng Panginoong Hesus tungkol sa batas. And therefore, itong statement ngayon ng Panginoon na hindi siya naparito
upang sirain, i-abolish ang batas. Kung hindi, gawin itong ganap at kompleto. Ang ibig po sabihin ng Panginoon ay ito. Unang-una, sa pag-ikot ng panahon at kahit naman po sa ating karanasan, maaring ang good intention, tamang interpretasyon, tamang diwa at espiritu ng batas ay dahan-dahang nawawala. Para bang gulong na nadidiskaril. At sa ating experience, ganun din po. Kaya nga po, every now and then, kailangang i-review ang mga batas natin. Kailangang hingin ang interpretasyon ng Korte Suprema ng mga attorney. Ganun din po, no? Sabi ng Panginoon, naparito siya hindi upang magturo ng kakaiba, basta't kakaibang interpretasyon. Hindi po. It's not simply to be different, but ang nais ng Panginoong Hesus, ibalik sa tamang diwa, ibalik sa tamang interpretasyon ang batas na binigay kay Moses. So, the consistent, continuous renewal of the law and of life is very important. Pati nga po ang simbahan, nagkakaroon ng tinatawag na adjournamento, di po ba? Updating, renewal, pagbabalik uli sa mga diwa at tunay na kasaysayan at diwa na pinanggalingan ng sakramento, ng misa. Yan pong lahat ay ginagawa ng simbahan. No? And so, it's very important po sa buhay po natin na we are not just moving on. Yan, favorite word po yan ng mga millennial ngayon. To move on, to keep moving on. Maganda po yon. But every now and then, kailangan nililingon mo rin ang nakaraan upang tignan, tama pa ba itong landas na sinusundan ng iyong ugali, na sinusundan ng batas, ayon sa iyong diwa. So, naalala ko tuloy ang isang kawikaan natin mga Pilipino, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Yes, straight ahead, tama po yan. But every now and then, check your alignment, your focus, your direction. No? Ang ganda po nitong hamon nito ng Ebanghelyo ngayon. No? Para sa simbahan, para sa estado, para sa ating sariling buhay. Balikan natin, tignan natin, ang ating bang ginagawa ngayon ay nakaugat pa rin sa tunay na direksyon at pinagmulan ng mga bagay-bagay. Kung kayo po'y pinagpala nitong itong ating pag-aaral at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito, pagpalain nyo rin po ang iba, lalo-lalo na ang iyong mga mahal sa buhay. Pakishare po sa 10 mahal sa buhay itong atin pong pagkagising sa umaga. Pakishare at pakisubscribe na rin po sa YouTube channel na Domi Guzman. Magandang umaga, magandang araw, pagpalain tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Ngayon nga pala po ang unang araw ng nobenaryo sa kapistahan ng banal na puso ng Panginoong Hesus. No? The first day of novena towards the feast, the liturgical feast of the Sacred Heart of Jesus. Nawa mula sa batas, nasa puso, nasa diwa natin ang tunay na spirito ng mga bagay-bagay. Pagpalain tayo, Alleluia! Alleluia!